kilalang veterinaryo sa larangan ng pagmamanok. Marami na rin siyang natulungan na game farms, lalo na ang mga miyembro ng Samahang Supremo dahil sa kanyang husay sa pagbibigay ng technical health tips. Ang URC AIG Technical Services and Support Manager North Luzon, Doc Irene Adriano. She's been with us for 2 seasons at ngayon, uupo muna siya sa hot seat upang sagutin ang mga katanungan patungkol sa game farm biosecurity. Kasama ang kaalyado sa lumalaking Samahang Supremo na si Miss Rosco at your service. Ito ang Protektado Ka sa Supremo. Today is a very special day dahil ito po ang aming una o pilot episode ng segment na ito at may kasama po akong mga guests mula sa iba't ibang Kabalikat Farm at kasama din natin Doc Kabalikat, Doc Irene Adriano. Hi, Doc Ay! Hello, Rose. Maraming salamat for having me here. Hello sa mga bisita namin ngayon dito. Hello. Nga pala sa mga viewer natin sa Supremo page, maaari rin po kayong magkomento. Malay nyo, kayo naman ang isa sa maging bisita namin dito sa talakayan natin tungkol sa pag-aalaga ng manok at paano natin mapapabuti yung health welfare ng inyong mga panabong. So welcome, Doc Ay. Nako, Doc Ay, paiba-iba ang panahon natin. Kaya naman laganap na naman ang sakit, di po ba? Tama ka dyan, Rose. Yung pabago-bago kasing panahon, nagdudulot siya ng stress sa ating mga alagang manok. Alam nyo ba, once na ma-stress ang manok, nandyan na yung mga sakit na ready na pumasok sa kanila at mag-cause ng simptomas. Ang maganda dyan, meron tayo dapat gawin at may magagawa tayo para hindi maging abala yung mga sakit na yan sa kanila. Dire-diretso yung health being ng ating mga panabong. Yan ang magandang pag-usapan for today at dahil dyan, Doc, ay nagdala ko ng ating mga guests para mas matulungan natin ang ating mga kasupremo kung meron silang mga katanungan sa panahon na ito. Simulan na natin sa ating unang guest mula sa Totoy Agri and Poultry Supply, si Justin Liban. Palakpakan naman natin. Hi, Sir Justin. Welcome po sa ating segment. Meron po ba kayong katanungan? Magandang araw at magandang buhay. Ako nga pala si Justin Liban, aka Totoy ng Totoy Agri and Poultry Supply. Doc, meron lang akong katanungan sa iyo. Kasi usually, pagka nag-iikot ako sa mga farm, lagi ko narinig ang salita na biosecurity. Pero hindi ko siya masyadong maintindihan. Ang tanong ko, Doc Irene, ano po ang biosecurity at ano po ang importante nito sa pag-aalaga ng manok at sa game farm? Tulad nung napagkakwentuhan namin kanina ni Miss Rose, yung paano natin mapiprevent at mapapanatili yung health being ng mga alagang panabong. Yung biosecurity, yan yung solusyon niya. Isa sa solusyon para makamit natin yung goal na yun. Ang ibig sabihin ng biosecurity, bio kasi means buhay. Security is seguridad, na ma-safety natin itong ating mga alagang manok laban sa mga sakit. Ang biosecurity ay ito yung mga procedure, mga ginagawa natin para makaiwas na makapasok ang sakit at kung may sakit man, makontrol na hindi na kumalat yung sakit sa ating manukan. Yan ang biosecurity. Doc, maraming salamat sa pagbigay ng kasagutan sa aking katanungan. Yun, napakaklaro. Biosecurity, first line of defense. Mula yan sa ating first guest. Ito naman ang ating second guest mula naman sa Wild Creek Game Farm kung nasaan tayo ngayon. Ito na si Miss Casey Nieves. Hello po, good morning po, Doc. Ako po si Casey Nieves ng Wild Creek Game Farm. 1 taon pa lang po ako dito sa Wild Creek Game Farm. Doc, dito po sa Wild Creek Game Farm po, ini-implement po namin dito yung foot bath po bago po pumasok dito sa loob ng farm po. Tapos po, ang bawat area po dito, meron po kaming foot bath po at disinfectant po na binibigay po or pinapagamit po sa mga empleyado po namin para po bago po pumasok sa mga alagang manok po ay maiwasan pong makapagbigay ng sakit po. Doc, itatanong ko lang po kung ano-ano pa po yung mga pwedeng naming idagdag na biosecurity measures po na pwedeng i-apply po dito sa farm. Sige. Alam mo, ano ang pangalan mo ulit? Casey po. Casey. Alam mo, Casey, napakaganda na nung ginagawa nyo dito, Pero para maintindihan din ng audience natin at kayo mismo, unang-una ang biosecurity, location ng farm. Dapat i-considera natin yung lokasyon ng farm. Kaya dapat ang isang magmamanok, kung siya ay magtatayo ng isang farm, o kahit kayo o sakali man, magtayo kayo ng manukan, yung lokasyon niya kailangan malayo
sa ibang farm para kung magkasakit man yung farm na yon, hindi dali-daling matamaan yung mga manok mo sa farm mo. So pangalawa is bakuna. So ang bakuna, ginagawa din natin to prevent. Kasi ang goal natin sa biosecurity ay ma-prevent, maiwasan ang pagpasok ng sakit sa katawan ng manok. So bakuna. And pangatlo, yung cleaning and disinfection. Bakit ako nagsasabi ng cleaning? Ang cleaning, paglilinis, di ba? Ang problem kasi doon, pag hindi ka naglinis, hindi ka nag-aalis ng mga debris. Ang debris kasi ipot. Yung ipot ng manok. Kasi yan, tatago ang virus dyan, magtatago ang bacteria dyan. Once na mag-spray ka ng gamot dyan, sa itaas lang, hindi mapupuntahan ng gamot yung bacteria doon sa ilalim ng dumi. Sa kailangan maglinis talaga bago mag-spray ng disinfectant. And simple hand washing. Sana pwede nyo idagdag yun, ang simple hand washing kasi napakalaki ng tulong. No? Kung may bisita kayo, kung meron kayong hand washing doon, no, yung hand washing na may disinfectant, pag hand wash nyo muna bago sila humawak ng mga binibenta nyong manok doon sa inyong selling area. So ayun, Casey, simpleng pwedeng i-add sa kanilang biosecurity, simpleng paghugas ng kamay. Punta naman tayo sa ating susunod na guest. Ito naman mula sa Wild Creek Game Farm. Heto na si Jobert Pios. Hi, Sir Jobert! Magandang umaga po sa lahat. Doc, magandang umaga po. Damaga. Gaano po ba kadalas dapat maglinis ng flying pins, drinkers, feeders, at mayroon po ba kayong maire-recommendang disinfectant? Yung ginagawa nyo dito sa Wild Creek, napakaganda, no? Kaya pag titingnan ko yung inyong facility, wala akong makitang dumi. So, ibig sabihin, yung biosecurity na ginagawa nyo dito, maganda na. Maganda. Yung tanong mo kanina, sir, gaano kadalas? Gaano po ba kadalas maglinis ng flying pins, drinkers, feeders? Ideally, sir, ang gusto kasi natin, di ba, yung konsepto kanina nung in-explain ko, dapat walang mapagtaguan ang bacteria at viruses. So kung kaya mo araw-araw, napakaganda. Kasi konting dumi lang pagtaguan yan, yun na yung chance na makarating siya sa katawan ng manok mo. Kung araw-araw yung ginagawa yun, mas maganda. So ang pwede mong gamitin dyan, sir, yung ating microbe fighter. Napakadali niyang gamitin, no? 5 litro, 1 liter. So yun yung kanyang hanin lang. Thank you, Tapos Doc. araw-araw. And safe siya sa manok mo, kahit mainom siya. Ayun, so dapat araw-araw talaga, no? Yung kalinisan, napaka-importante. Actually, ang ganda-ganda nga dito sa kanilang farm, no? Talagang napakalinis. Punta naman tayo sa ating susunod na guest. Ito naman mula sa Wild Creek Game Farm, si Mr. Stephen Avaristo. Hi, Sir Stephen! Doc, may tanong po ako. Ano po ang pinagkaiba ng quarantine sa isolation? Ang quarantine kasi, Steven, ang ibig sabihin niyan, hindi pa may sakit yung manok. Kumbaga, bagong bili siya, wala siya sa loob ng manukan natin, so ipapasok mo pa lang siya. Pero hindi natin alam kung may sakit siya o wala. Yan ang quarantine. Kaya i-quarantine natin siya ng at least 30 days para malaman natin, at least kung may lalabas na simptomas, meron pala siyang sakit, makikita natin at hindi na natin siya maihahalo doon sa mga manok natin na malulusog. Ang isolation naman, nasa loob na ng farm yung manok na may sakit, tsaka natin siya ilalagay sa isolation o tinatawag na hospital pen. At doon natin siya gagamutin. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. And party din siya ng biosecurity kasi yung outbreak, kokontrol din natin kumalat yung sakit at matamaan lahat ng manok nyo dito sa farm. Salamat po, Doc. Doc, ano ba nga pwede mong i-advise sa ating kasupremo sa panahon ngayon? Yung biosecurity, napapanahon ito lagi, no? Dapat all year round ini-implement ito ng mga nagmamanok. No? Ang simpleng paghuhugas ng kamay, foot bath, wheel bath, no? Ang laking tulong na yan dahil ang seguridad ng investment ng ating mga subungero at ito ay kanilang mga tropeyo sa pinapangarap nilang kampyon. No? Kung hindi natin ipapractice ang biosecurity, paano nila makukuha yung pangarap na yun? Maraming salamat, Doc Irene, sa iyong Game Farm Biosecurity Tips. Kaya kung nabitin kayo sa episode na ito, abangan nyo ang susunod na episode ng Supremo Infinity Yamado Tips. Dito lang sa Sabong TV. Para lagi kayong updated, sumali na sa ating mga social media accounts. Hanapin lang ang Supremo Infinity. Ako po ang inyong kaalyado at nakasubaybay sa lumalaking samahang kasupremo.
Ang inyong paboritong host, Rose Ko, at your service. Kita-kita tayo sa susunod na linggo sa Supremo Infinity, ilabas ang buong potensyal. This portion was brought to you by Supremo Infinity.